So ayan, habang naka-suspend ang hearing dyan sa Huwad Committee, ayun, ay pag-uusapan natin itong issue ng DOJ ng subpoena kay Inday Sara dahil nga sa kanyang statement, okay, during the Zoom meeting na sinasabi niya na wag kang yung sinasabi niya na, okay, bigyan natin ng konteksto. Okay? So, hinighlight na nila sa international media, nag-feed na sila ng kanilang pagtitwist ng istorya dahil nga, yun naman talaga yung target. So, ngayon, nag-release si Bangag Jr. na kanyang statement na kaya siya nababahala siya. Pero ano po ba ang punot dulo ng statement ni Inday na wag kang mag-alala, ma'am, sa security ko? Kasi may kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, okay, kapag ginurgur ako, okay, pag pinatay ako, gurgurin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, sabi niya, no joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, wag ka tumigil. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapatay sila. Okay? And he said yes. Ang nagtanong uli nun, si Princess Maui. Na sinasabi ni Princess Maui na nag-aalala siya kasi may naririnig sila na merong Operation Romanov or Operation Gurgurin sila lahat ng kanyang pamilya. Yung buong pamilya ni Inday, o siya talaga, para nga naman hindi na siya maging threat sa pagpangarap ni Romualdez na maging presidente o kung sino man ang nangangarap na presidente. O baka si Lisa Tanas nangangarap maging presidente. Okay, so yun yung konteksto. Nandoon po ako. Tinanong ni Maui yun. Nag-aalala po kami sa UBC. Kung matatandaan ninyo, di ba tinanggalan nila ng security detail si Inday? Naalala nyo ni Marbil. At sinabi mismo ni Inday na kinasing siya. Meaning, di ba, yung mga pulis dyan, yung nakakaintindi niyan, sinorveillance ang kanyang buong pamilya, tinignan kung ano yung mga whereabouts, saan nagpunta, saan nagpupunta sila, di ba? Ang sabi nga ni Inday noon, may nagsabi sa kanila, buti na lang, may mga mababait na mga pulis pa na nag-inform kay Inday Sara na ito ang ginagawa ng mga pulis na kasabwat ni Lisa Marcos. Ang punot dulo niyan, Vice President Inday Sara, si Lisa Marcos. Naalala ninyo, nung inilabas nila ang picture ng anak ni Inday nung pa-travel sila sa Germany, yung emergency travel nila, ang kuha, balikan niyo yung pangyayari, ang kuha ng picture na yon galing sa immigration. Sino ang maglalakas ng loob na maglabas nun, mga palangga? Tingnan natin yung ating audio. Okay ba ating audio? Okay? So mga kababayan, sino ang maglakas ng loob na opisyal o security sa immigration o doon sa airport, mga palangga, na mag-forward o mag-leak ng picture ni Inday at ng kanyang anak na minor de edad papuntang Germany. Si Lisa Marcos lahat ang may pasimuno niyan. Dahil ginawa rin ni Lisa yan na i-leak yung passport ko galing sa immigration. Pero later on, dinilit nila. Natakot sila kasi magkaletse-letse sila. Okay? So ngayon, mga kababayan, eto ngayon, ang drama ngayon, sila ay magpatawag ng subpoena, pero yung Vice President, second to the highest sa bansang Pilipinas, NBI, lahat kayo, nung pinatanggalan nyo ng security details si Inday, nung pinost nyo ang kanyang anak, nung kinasing nyo ang kanilang mga galaw, di ba? Sinubaybayan ninyo ng illegal, mga putang ina nyo.
Kayo ang gustong gumurgor kay Inday. Kaya nagsilta si Inday, di ba? Remember? Yung pinalabas ng video na may gustong gumurgor sa kanya, pero hindi sila nagtagumpay. Si Inday Sara ang tunay na may death threat sa ginagawa ng hayop na Marcos Jr. na ito. Balikan nyo. Ngayon, binabaliktad nila. Malinaw, ang sabi ni Inday Sara, mga kababayan, na wag mag-alala sa kanyang seguridad. Iano ko na lang, kasi may kinausap na siya na sinabi niya na kapag may gumurgur sa kanya, huwag siyang tumigil. Ulit-ulitin natin, ang ibig sabihin nito, na kapag may nangyari kay Inday, wala nang ibang nagplano kung di si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, si BBM Bangag. Kaya gurgurin mo rin sila kapag pinatay nila ako. Kailangan munang gurgurin nila si Inday para magkaroon ng kaso si Inday. Patay na siya. Paano pa niya kakasuhan? Kasi siya muna dapat ang magurgur bago maisakatuparan, kahit hindi tayo abogado mga palangga, para maisakatuparan, you know, itong paggugur. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya ngayon, ang mga drama ng mga hayop na to, basahin muna natin yung sinabi ni Bangag. Okay? Anong sabi ni Bangag? Ngayon, ay meron siyang statement na kung saan, mga kababayan, ay tinatadtad ng basher. Okay? Yan ko lang. Okay. Ito mo. Breaking news. The Department of Justice calls Vice President Sara Duterte a mastermind behind an assassination plot and says the NBI will subpoena Duterte over the statement threatening to kill the president. Okay, mamaya natin basahin yung mga kadyutahan nila kung paano nila tinitwist ang istorya, kung paano nila tinitwist ang totoong kwento. Ngayon, ito statement ni Bangag. Statement ni Bangag, basta yung napanood ninyo na tinatadtad siya ng, nag-comment nga ako doon GMA or ABS yata, nasabi ko, nakakabahala ang pagiging bangag mo, Junior. Basahin na muna natin to bago tayo mag-react. Sabi niya, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong nakaraang araw. Bangag, nakakabahala ang pagiging adik mo. Nakakabahala ang paglustay mo ng pera ng bayan na pagsabi na may 5,500 flood control na 1 billion mahigit ang binabudget ng gobyerno o binudget ng gobyerno kada araw, pero nakakabahala dahil ginugutom mo yung tao. Nakakabahala dahil nagurgur ang mga tao sa baha. Dahil sa kapalpakan mong adik ka. Nababahala ka ngayon? Next. Sabi niya, nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang iilan sa atin. Kulang nakabayaran sa pambababoy nyo sa Pilipino, sa pangingidnap nyo ng 2 minor de edad, yung turkey extraction, sa pagkikipagsabuatan mo sa DOJ, sa ISAP, sa lahat ng sangay ng gobyerno. Nyo ang record na may namatay o pinatay dyan. According sa ating source, may pinatay dyan na PSG.